Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 478 hanggang 505. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Dahil sa panghuhula ng Sage, marami sa mga bisita ang nanlumo at hindi sila mapakali. Ang resulta ng panghuhula ay hindi mahirap maunawaan. Ang mga bumalik mula sa isang mana ay may hindi masusukat na hinaharap, habang ang mga hindi bumalik ay alinman sa mga patay o malapit ng harapin ang isang grupo ng kasawian. Sa puntong ito, si Francis, Topher, at ilan sa iba pang mga bisita ay tahimik at may kakaibang mga ekspresyon. Ininspeksyon ng Sage si Francis bago sumagot sa iba pang tanong. Makalipas ang ilang sandali, ang puso ni Francis ay nagawang kumalma. At least alam ko kung ano ang kalagayan ni Angelica. Binigyan ako ng Purple Saint Partial Spirit ng Purple Saint Token na konektado sa Purple Saint Roans. Isang kulay purple na token ang lumitaw sa palad ni Francis. Ito ang Purple Saint Token na nagbigay ng mahinang alon bago nawala. Ipinaliwanag na ng Purple Saint Partial Spirit ang paggamit ng token noon. Maaari itong magbukas ng landas patungo sa mana, at kung may kailangan si Angelica, o kung gusto ni Francis na pumunta sa Purple Saint Roans, magagawa niya iyon gamit ang Purple Saint Token. Gayunpaman, ito ay limitado sa 3 gamit lamang. Ang pangunahing tanong ay kung patay na ba si Quincy o hindi. Nagpakawala ng hininga si Francis. Unti-unting lumipas ang oras. Ang mga bisita ay nagsimulang umalis ng isa-isa. Gabi na, at mukhang pagod ang Sage at magpapahinga na. Hindi pa umaalis sina Francis at Topher. Sage, kailangan ko pa rin ang tulong mo. Dahan daw ang sinabi ni Francis. Ang Sage ay hindi nagulat at ngumiti, narito ka ba para kay Quincy? Tama. Maaari ko bang tanungin ang Sage kung siya ay buhay o hindi? Si Francis ay dumiretso sa punto. Ang panghuhula ng Sage kanina ay nakadirekta sa buong grupo, samantalang si Francis ay nagtatanong tungkol sa isang partikular na tao sa pagkakataong ito. Francis, na si Quincy ay pumasok sa isang mana na napakalayo at walang anumang mga landas. Gusto mong tanungin si Master kung buhay pa ba siya o hindi? Nakakatawa. Narinig ang malamig na boses ni Empress Queen. Si Francis ay nanatiling hindi natinag habang nakatingin sa Sage, hawak ang huling pag-asa. Alam niya na ang panghuhula ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng impormasyon at mga bakas. Malinaw na alam ni Empress Queen ang tungkol sa Dao of Life, kaya alam niya na kulang sila ng impormasyon at hindi makumpirma ang anuman tungkol dito. Francis, hindi ko masasagot ang tanong na ito. Tumayo ang Sage habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Walang bakas ng emosyon mula sa kanya. Hindi masagot ang tanong na ito. Tumigil si Francis. Hindi sinabi ng Sage kung kaya niya itong hulaan o hindi, sinabi niya na hindi niya ito masagot. Sage, ayon sa alam ko, ikaw ang Grandmaster ni Quincy. Hindi sumuko si Francis. Napagtanto niya na maaaring may alam ang Sage ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya. Gayunpaman, habang mas ganoon iyon, mas nag-aalala siya para kay Quincy. Ang Sage ay hindi tumanggi. Natahimik siya sandali bago nagsalita, napakatalino ni Quincy sa daw ng buhay at daw ng Chin. Talagang nagustuhan ko siya, at naghahanda ako para sa kanya na maging kahalili ko pagkatapos niyang lumabas sa mana. Sa kasamaang palad. Sa pagsasalita hanggang dito, bumantong hininga ang Sage. Para siyang pinaramdam ng tadhana na walang magawa. Hindi ba nakikita nitong si Francis na patay na si Quincy? Bakit hindi pa siya sasagutin ni Master? Mapanuksong naisip ni Empress Queen. Siya at si Quincy ay magkaaway. Sinabi sa kanya ng Panginoon ni Quincy na palitan ang kanyang pangalan ng katulad ng kay Empress Queen upang mabago ang kapalaran at lumaban sa langit. Malinaw na alam ito ni Empress Queen at hindi ito nagustuhan. Kung hindi ako makakakuha ng kumpirmadong sagot, ang buhol ng aking puso ay hindi makakalag. Yumuko si Francis sa Sage. Francis, hindi kita masasagot. Ang resulta ng pagbabago ng kapalaran ko ay hindi ko kakayanin. Mapait na umiling ang Sage. Nang marinig ito, maging si Empress Queen ay natigilan. Ang Sage ay tila nag-iingat sa isang bagay.
Hindi siya nangahas na baguhin ang kapalaran ni Francis kung hindi ay may mangyari. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw ay nagpakita ng pag-unawa. Meow. Pinaikit ng malaking tamad na pusa ang mga mata nito at naghagis ng ilang lumang tansong barya sa hangin. Tumingin ito kay Francis ng matagal habang ang ekspresyon nito ay unti-unting napalitan ng matinding takot. Ano ang nangyayari? Mukhang may alam si Sage tungkol sa akin, ngunit natatakot siyang baguhin ito dahil magiging mapangwasak ang resulta. Maraming tanong si Francis. Maaari lang akong magbigay sa iyo ng ilang mga payo. Walang ganap na kasawian o ganap na kapalaran. Kahit na ang mga dapat mamatay ay maaaring mabuhay muli. Halimbawa, ang isa sa 8 mata ng Diyos, ang mata ng muling kapanganakan, ay may kakayahang buhayin ang isang tao. Mahinahong sabi ng Sage. Ang mata ng muling kapanganakan, isa sa 8 mata ng Diyos. Namhilog ang kaliwang mata ni Francis nang marinig niya ito. Mayroong isang langit na sumasalungat sa I-bloodline na maaaring magpabago ng buhay at kamatayan. Si Francis ay lubos na nabigla. Bagamat ang mga salitang pagbabalik ng buhay at kamatayan ay tila lumilitaw sa lahat ng dako pagdating sa mga espesyal na bagay o mapagkukunan, ang ganitong uri ng kamatayan ay isa kung saan ang tao ay hindi pa tunay na namatay. Sa kabilang banda, ang Eye of Rebirth na tinukoy ng Sage ay may kakayahang buhayin ang isang tao kahit na ang kanilang katawan ay naging alikabok at ang kanilang kaluluwa ay nawala. Siyempre, ito ay nasa mga alamat lamang. Ang 8 Great God Eyes ay namamahala sa mundo at bawat isa sa kanila ay may kakayahan na lumalaban sa langit. Ang mata ng muling kapanganakan ay isa lamang sa kanila. Ngumiti si Sage. Alam ni Francis ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga alamat ng 8 Great God Eyes. Alinsunod dito, ang 8 Great God Eyes ay ang mga ninuno ng lahat ng I-bloodline sa mundo. Sinabi pa ng Purple Saint Partial Spirit na mayroong mga mana ang 8 Great God Eyes. Kung bakit ang mga inheritance ng 8 Great God Eyes ay hindi bumaba sa Azure Flower Continent, hindi alam ni Francis. Marahil sila ay masyadong makapangyarihan at hindi sila matanggap ng Azure Flower Continent, o marahil ito ay dahil sa katotohanan na sila ay masyadong malayo at ang Dragon Blessing ng Azure Flower Continent ay hindi sapat. Salamat, Sage. Walang ganap sa mundong ito. Hanggat naging malakas ako, siguro mababago ko ang lahat. Tila may naintindihan si Francis at muling nagpasalamat sa Sage. Nang banggitin ng Sage ang 8 Great God Eyes, biglang napuno ng excitement at battle intent ang bloodline ni Francis. 8 Great God Eyes. 10,000 Ancient Races. Haharapin ko kayong lahat balang araw. Ang layunin ni Francis ay biglang nagbago, at ang lahat ng ito ay dahil sa Sage. Ngayon alam mo na kung ano ang gagawin. May bahid ng kaligayahan sa mga mata ng Sage. Naiintindihan ng junior na ito. Nagsimulang kumalas ang buhol sa puso ni Francis nang maging malinaw ang kanyang landas at paningin. Nagningning ang kanyang mga mata, balang araw, lalabas ako sa kontinenteng ito at maglalakbay sa labas ng mundo kung saan mayroong 2 star at 3 star na sekta. Kapag malakas na ako, maaari akong direktang pumunta sa Sky Saint Chin Inheritance. Ang puso ni Francis ay biglang nalinis. Ang naiwan na lang ay ang lakas ng loob na ituloy hanggang sa tuktok. Sa sandaling ito, ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at ang kanyang kaluluwa ay sumailalim sa proseso ng paglilinis at naging mas condensed. Sa ilang paghinga lang, tumaas ang estado ng puso ni Francis. Ang kanyang mental energy level ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank at maihahambing sa Half-Step Origin Core Realm. Bagamat hindi pa talaga tumaas ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, naging mas dalisay ito. Bumalik sa Purple Saint Ruins, pinahintulutan ng Wood Spirit Essence Soul ang kaluluwa ni Francis na tumaas ng mabilis. Gayunpaman, ginawa nitong hindi matatag ang kanyang pundasyon, ngunit sa tulong ng Sage, ang kaluluwa ni Francis ay naging matatag. Salamat, Sage. May isa pa akong tanong bago ako umalis. Inabot ni Francis at hinawakan ang kaliwang mata. Matagal ko nang nahanap ang iyong I-bloodline. Ito ay nauugnay sa 10,000 Ancient Races, ngunit ang eksaktong pinagmulan nito ay lumampas sa aking divination limit. Gayunpaman, sigurado ako na ito ay may potensyal na maabot ang 8 Great God Eyes. Sabi ng Sage. Nang marinig ito, nagulat si Francis.
Alam ng sage ang espiritual na mata ng kanyang Diyos at sinabi ang eksaktong parehong bagay sa Purple Saint Partial Saint. Ang eye bloodline ni Francis ay nauugnay sa 10,000 ancient races. Potensyal na maabot ang 8 Great God Eyes. Natigilan sina Topher at Empress Queen. Ang eye bloodline ni Francis ay may potensyal na maabot ang antas ng 8 Great God Eyes, kahit na napakaliit ng pagkakataon. Marahil ay hindi alam ni Topher at Empress Queen kung gaano kalakas ang 8 Great God Eyes, ngunit sila ay maalamat sa pagiging 8 pinakamalakas na eye bloodline sa mundo. Maging si Francis mismo ay nagulat. Hindi niya akalain na ganoon kalaki ang potensyal ng kanyang eye bloodline. Ang 8 Great God Eyes ay ang simula ng lahat ng eye bloodlines. Halimbawa, ang Eye of Rebirth na kakausap lang ng sage ay maaaring bumuhay sa mga tao. Ano pa ang magagawa nila kung nagagawa na nila ang mga bagay na makalangit? Sa kasalukuyan, ang spiritual eye ng Diyos ni Francis ay wala kahit saan malapit sa antas na iyon. Pagkatapos ng huling tanong, tumayo si Francis at naghanda na umalis. Francis. Agad na naabutan ni Topher. Topher, nag-aalala ka ba kay Angelica? Tila inaasahan na ito ni Francis at mahinang ngumiti. Kuya Hanford, walang tagalabas dito. Ikaw lang ang nakapasok sa mahiwagang mana kasama si Angelica. Kumusta na siya? Buhay pa ba siya? Huminga ng malalim si Topher. Sa halip na tanungin ang sage, mas mabuting tanungin niya si Francis. 499. Sa labas ng Six Warlock Divine Tower, hinarap ni Topher si Francis at tinanong siya tungkol kay Angelica. Kasalukuyang maayos ang kalagayan ni Angelica. Gayunpaman, napakalaki ng kanyang kapalaran, kaya nangangailangan ito ng maraming oras. Malamang na hindi siya makakaalis ng kahit 1 taon o 2. Hindi ibinuka ni Francis ang kanyang bibig, ngunit ang kanyang boses ay tumunog sa ulo ni Topher. Nagbigay lamang siya ng magaspang na buod ng sitwasyon ni Angelica, nang walang anumang detalye. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Saint Ruins ay napakalaking bagay. Kahit na ang 2 star na sekta ay nagsisikap na makakuha ng isang slice ng cake na iyon. Ang Asher Flower Continent ay walang lakas upang makipagkumpetensya laban sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit nasa panganib si Angelica. Hindi madali para sa isang true spirit realm na subukang kainin ang buong cake. Bahagyang nag-alala si Francis. Gayunpaman, dapat naligtas si Angelica sa ngayon dahil ang Purple Saint Token ay walang reaksyon o tumawag ng tulong. Kuya Hanford, ano ang nasa loob ng mahiwagang pamana at saan ito nanggaling? Hindi mapigilan ni Topher ang kuryosidad sa kanyang puso. Ang hindi kilalang pamana na pinasok ni Francis ay isang misteryo para sa lahat, at nang lumitaw ang hindi kilalang mana, tila mas mahusay pa ito kaysa sa 4 na dakilang mana. Siyempre, ang Heaven's Legacy Inheritance na bumaba ay isa lamang sa maraming pamana. Topher, hindi ko masyadong masasabi sa iyo ang tungkol sa mana. Hindi ito mabuti para sa iyo. Kung may mangyari man, kahit ang Heavenly Yuan clan sa likod mo ay hindi makakayanan. Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Topher at hindi na siya nagtanong pa. Napagtanto niya na ang pamana na pinasok ni Francis at Angelica ay napakahalaga at maaaring magdulot pa ng kapahamakan sa Heavenly Yuan clan. Bilang head disciple ng Heavenly Yuan clan, ang pag-unawa ni Topher sa cultivation world ay mas mahusay kaysa sa karamihan. Alam niya na ang sukat ng 5 bituin ay hindi lamang isang alamat. Pagkatapos sabihin ang lahat, naghanda si Francis na umalis. Kuya Hanford, sandali. Maaaring hindi mo pa natatanggap ang balitang ito. Biglang tumawag si Topher. Ano? Tumigil ang mga yapik ni Francis. May isang tradisyon pagkatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Ang mga henyo na babalik mula sa mga mana ay magsasama-sama pagkatapos na mag-isa at makipag-away sa isa't isa. Ito ang True Dragon Tea Gathering. Ngumiti si Topher, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at layunin ng labanan. Totoong Dragon Tea Party. Hindi alam ni Francis na may ganoong bagay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, lahat ng mga henyong ito ay pumasok sa isang mana at ang kanilang lakas ay dapat na tumaas pagkatapos bumalik. Ang kaganapang ito ay hindi limitado lamang sa mga normal na True Dragon Genius, kahit na ang 5 overwhelming prodigy ay dadalo.
Sino ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pag-unlad ng mga True Dragon Genius at overwhelming prodigies na ito? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis. Ang host sa pagkakataong ito ay ang Three-Eyed Saint at Goddess Bing, at ang lokasyon ay ang Middle Continent. Magsisimula ito 1 taon pagkatapos ng pagtatapos ng Sacred True Dragon Gathering. Sabi ni Topher. Sige, pupunta ako kung may oras ako. Medyo interesado siya sa True Dragon Tea Party, ngunit si Francis ay maraming problemang dapat asikasuhin. Brother Hanford, narinig kong naabot ni Goddess Wendy ang True Lord rank sa Mystic Eyes Inheritance at natalo na niya ang ilang True Lord ranks kalahating taon na ang nakalipas. Ang Three-Eyed Saint ay mas hindi kapanipaniwala. Nagpatuloy si Topher. Sino itong Three-Eyed Saint? Biglang pinigilan ni Francis si Topher. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalala itong Three-Eyed Saint. Nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Nauna ang Three-Eyed Saint sa nakaraang Sacred True Dragon Gathering at sa nauna. Kung hindi dahil sa age restriction, baka hindi na muna si Trevor sa pagkakataong ito. Paliwanag ni Topher. No wonder. Naiintindihan ni Francis. Ang Three-Eyed Saint na ito ay isang senior ng nakaraang Sacred True Dragon Gatherings. Siyempre, mas matanda siya nang hindi bababa sa 20 taon kay Trevor dahil nanalo ang Three-Eyed Saint ng 2 Sacred True Dragon Gatherings noon. Higit pa rito, ang pamilya ng Three-Eyed Saint ay isang eye bloodline na pamilya na unang nirerango sa kontinente. Ang ninuno, ang Three-Eyed Heavenly Emperor, ay isang alamat, at ang kanyang Three Eyes Techniques ay sikat sa buong kontinente. Puno ng pag-iingat at paggalang ang mukha ni Topher nang sabihin niya ito. Ang pinakamalakas na eye bloodline sa kontinente. Ang Three-Eyed Saint na ito ay talagang may karapatang mag-host ng True Dragon Tea Party noon. Bahagyang tumango si Francis sa kanyang ulo. Ngumiti si Topher. Francis, alam kong hindi ka papayag na sumuko sa Three-Eyed Saint, lalo na't ang kanilang pamilya ang may pinakamalakas na eye bloodline. Napakalakas ng eye bloodline ni Francis at alam ito ng lahat. Tinalo ng kapangyarihan ng kanyang eye bloodline si Tooba Fang at ang Ghost-Eyed na lalaki, mga miyembro ng 2 pangunahing pamilya ng eye bloodline. Siyempre, ang pakay ko ay hindi lang ang pinakamalakas na bloodline sa Azure Flower Continent. Ngumiti si Francis at hindi itinago ang kanyang layunin. Ang kanyang eye bloodline ay hindi pa nawawala sa sinuman. Bagamat malakas si Chigwei mula sa Blackcliff Palace, natalo pa rin siya kay Francis sa huli. Ngayon, sa paglitaw ng isang kababalaghan sa eye bloodline, naging mas interesado si Francis sa True Dragon Tea Party. Okay, magkita tayo sa Tea Party. Umaasang sabi ni Topher at umalis. Hindi nagtagal si Francis sa Six Warlock Divine Tower. Nakipagkita siya kina Sanfeng at Darcy at bumalik sa lungsod ng Flooding Lake. Bundok Regan. Humigit kumulang 10 araw ang lumipas mula noong umalis sila at inayos ni Master Regan ang mga materyales na kailangan para sa pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness. Nandito na lahat ang mga materyales, at ginamit namin ang mga kapalit para sa mga kulang sa amin. Sinabi ni Master Regan kay Francis ang progreso habang ginagawa nila ang mga huling paghahanda bago gawin ang pinasimpleng Wheel of Light and Darkness. Sa loob ng isang lihim na bulwagan ng Regan Palace, nakaupo si Francis na naka-cross-legged habang ang isang madilim na ambon ay biglang lumabas sa kung saan, na nagpapakita ng isang ginto at pilak na kalansay na may 2 kumikibot na pulang apoy sa mga eye socket nito. Skeletal Division Leader, naka-recover ka na ng 30 hanggang 40% at ilang buwan na lang. Nag-inspection si Francis. Ang bilis ng paggaling ng Skeletal Division Leader ay mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Mula sa aura nito, ang Skeletal Division Leader ay may battle power na hindi bababa sa late stage na True Lord rank, at ito ay kasing gulo ng peak stage na True Lord rank. Alam ni Francis na ito ay dahil sa 10,000 Ghost Pearl. Ang hangin ng kamatayan sa loob nito ay perpekto para sa mga ghost corpses. Guro, natigil ang pag-unlad kasama ang daang True Lord rank na mga bangkay. Bagamat sagana ang hangin ng kamatayan doon, ang mga mapagkukunan ay limitado, at ang aking paglilinang ay hindi pa bumabalik sa pinakamataas nito. Napabuntong hininga ang Skeletal Division Leader. Ang plano ng 100 corpses ay maliit na ambisyon ni Francis. Magagamit niya ito para bumuo ng isang hukbo ng 100 True Lord ranks.
Maiisip lamang ng isang tao kung gaano katikat ang isang hukbo ng 100 True Lord ranks. Kapag nakumpleto na ang planong ito, hindi na mahirap para kay Francis na walisin ang isang buong mahusay na bansa. Ilan ang tapos na? Tanong ni Francis. Ang isa ay nakumpleto at ang isa ay halos tapos na sa nakalipas na 2.5 buwan. Ikinaway ng Skeletal Division Leader ang kamay nito at lumitaw ang isang mabahong dark red ghost corpse. Ang kasuklam-suklam na aura ay nagpasalubong ng mga kilay ni Francis. Gayunpaman, ang maagang yugto ng True Lord rank battle power nito ay nagulat kay Francis. Kailangan ng 100 Graves Forbidden Ground na pumatay ng 100 o higit pang True Lord ranks at gamitin ang kanilang negatibong enerhiya para mabuo ang sumpa. Sa totoo lang, ang ilan sa kanila ay naabot na ang pinakamataas na True Lord rank bago sila namatay, ibig sabihin ay tumaas ang kanilang kahirapan. Mapait na umiyak ang Skeletal Division Leader. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Nangangahulugan iyon na ang unang yugto ng True Lord rank Ghost Corps na ito ay isa sa mga mas mahina. Ang 100 skeleton ay nangangahulugan ng 100 True Lord ranks. Makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang puwersang nag-set up ng sumpa. Susubukan kong kunin ang lahat ng mga mapagkukunan. Binuksan ni Francis ang kanyang God's Spiritual Eye at pinunasan ang marka ng Skeletal Division Leader bago iniwan ang sarili niyang God's Eye mark sa bagong skeleton. Tumalon ang puso ng Skeletal Division Leader. Kinontrol ni Francis ang bangkay ng multo ng ganoon. Sure! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at inilagay ang bangkay ng multo sa 10,000 Ghost Pearl. Kaagad pagkatapos noon, ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at tinawag ang 2 Dark Silver Ghost Corpses na may mga pilak na guhit sa kanilang mga buto. Hindi masama, ang Skeletal Division Leader ay talagang sanay. Ang 2 Dark Silver Ghost Corpses ay mas kapaki-pakinabang sa mga kamay nito. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at iniligpit ang 2 kalansay. Sa puntong ito, ang 2 Dark Silver Skeleton ay lumampas sa normal na early stage na True Lord ranks at hindi masusukat ng normal. Ang aking mga mapagkukunan ay hindi pa rin sapat para sa aking 100 corpses plan. Babalikan ko ito kapag kailangan ko ito. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Francis ang solusyon. Napakahirap maghanap ng mga mapagkukunan sa Azure Flower Continent na mag-isa, ngunit maaaring pumunta si Francis sa Purple Saint Ruins. Ang Purple Saint Ruins ay isang hiwalay na dimensyon na may mayayamang mapagkukunan, at maging ang nangungunang mapagkukunan sa Azure Flower Continent ay normal sa Purple Saint Ruins. Kung hindi dahil doon, ang 3 2-star sects ay hindi masyadong nagplano para dito. Pagkaraan ng 3 araw, sina Francis at Master Regan ay pumasok sa forge at nagsimulang gumawa ng pinasimpleng Wheel of Light and Darkness. Kinakatawan nito ang puso ni Francis. 500. Noong ginawa nila ang Wheel of Light and Darkness sa pagkakataong ito, si Francis ay hindi lang isang katulong. Siya ang aktwal na manghuhuwad. Ito ay dahil wala si Timur dito. Ang cultivation ni Francis ay higit na nalampasan ni Master Regan, at ang kanyang Wind Lightning True Spirit Flame ay mas malakas kapag gumagawa. Ang proseso ng forging ay mas simple. Pagkatapos ng lahat, ginawa nila ang buong bersyon noon. Talagang tumpak ang kontrol ng iyong eye bloodline. Si Master Regan ay lubos na nasisiyahan at nagtiwala. Si Francis ay may malakas na True Spirit Flame pati na rin ang perpektong kontrol. Ang mga ito ay mahalaga sa paggawa ng mga armas. Matatapos ito sa halos 10 araw o higit pa, 1 quarter pa lang ng huling pagkakataon. Napunta sa precision mode ang God Spiritual Eye ni Francis habang sinimulan niyang pinuhin ang ilang karagdagang bahagi. Habang sila ay nasa forge, sina Francis at Master Regan ay itinuring na parang sila ay nag-iisa. Hindi sila dapat istorbohin. Pagkatapos ng lahat, ang Wheel of Light and Darkness ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance, at ang kahirapan nito ay 12-dosenang beses na mas mahirap kaysa sa mga normal na item ng parehong grado. Sa loob ng Regan Palace. 10 araw. Narinig ni na Sanfeng at Darcy ang boses ni Francis. Bahagyang ngumiti si Darcy, nakipag-ugnayan na ako sa mga miyembro ng relihiyon bago tayo dumating sa Flooding Lake City. Sa ngayon, dapat ay natanggap na ng headquarters ang balita ng pagbabalik ni Francis. Tumango si Sanfeng. Wala nang dapat ipag-alala ngayon.
Sa Canopy Great Country, ang Iron Blood religion ay napakalakas, at ang mga Imperial lang ang makakalaban sa kanila. 10 araw ay hindi mahaba o maikli. Gayunpaman, naramdaman ni Sanfeng at Darcy na napakahaba ng proseso. Hanggat bumalik si Francis sa pangunahing punong tanggapan, magiging kumpleto ang kanilang misyon. Makalipas ang 8 araw. Weng! Isang humuhuni na tunog ang nagmula sa underground forge. Kahit na may malakas na proteksyon na hanay, naramdaman ng mga eksperto sa itaas ang aura ng isang matalim na sandata. Dapat nasa huling yugto na ang forging at mayroon na itong napakalakas na aura. Naramdaman ni Sanfeng na nanginginig ang sarili niyang sandata. Dahil sa bagong aura, ang lahat ng sandata sa loob ng Regan Palace ay umugang. Sa loob ng forge sa ilalim ng lupa. Isang hakbang na lang tayo. Nagpakawala ng mahinang hininga si Francis nang lumitaw sa kanyang kamay ang isang bola na gawa sa hindi mabilang na bahagi at kumikinang ng kidlat. Hu! Ang bola ay hindi nagtagal ay nilamon ng kidlat na paminsan-minsan ay kumikislap ng kulay ube na naging sanhi ng pagtaas ng lakas nito. Hindi ko akalain na ang iyong Flame of True Spirit ay magiging napakatatangi at ang iyong control ay magiging napaka-perpekto. Nakaramdam ng pananabik si Master Regan. Ang pinasimpleng bersyon ng Wheel of Light and Darkness ay mas mahusay kaysa sa inaasahan dahil ang kontrol at lakas ni Francis sa kanyang True Spirit Flame ay lumampas sa inaasahan. Mabagal na lumipas ang oras. Ang aura ng bola sa harap ni Francis ay nagsimulang mag-condense at ang mga bahagi ay nagsimulang mag-interact. Sa huling kritikal na sandali, biglang may naramdaman si Francis at tumingin sa isang tiyak na direksyon. Gayunpaman, ito na ang huling hakbang at hindi nang ahas si Francis na mawala ng konsentrasyon kung hindi ay mabibigo ang lahat. Sa isang bundok sa likod ng Regan Mountain. Kiyo-kiyo. 4 na figure ang lumiwanag sa hangin at ang kanilang mga aura ay nagpatahimik sa mga hayop sa malapit. Ang 4 na figure na ito ay binubuo ng 2 babae at 2 lalaki. Ang 2 babae ay napakagandang dilag, at ang isa sa kanila ay masasabing sumisira ng mga bansa sa kanyang hitsura. Nakasuot siya ng gown ng palasyo, at ang kanyang hinog na katawan ay puno ng walang limitasyong alindog. Empress Queen, sa tulong mo, tataas ng husto ang rate ng ating tagumpay. Ang isa pang matikas na babae ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa direksyon ng Regan Mountain na may galit. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang sinaunang berdeng chin at isang lumilipad na espada. Chinsword Twin Desolation. Siya ang Chinsword Palace Master na malubhang nasugatan ni Francis noon. Bagamat siya ay napakaganda at matikas, si Empress Queen, na dalubhasa sa Tao of Charm, ay nalampasan pa rin siya. Ngumiti si Empress Queen habang lumingon sa 2 lalaki, kahit na wala ang tulong ko, ang Chinsword Palace Master at ang Lane Family Elder at ang Chinsword Palace Elder ay madaling supulan si Francis. Sa tulong ng Palace Master, hindi makakaalis si Francis kahit na mayroon siyang mga pakpak. Mas malakas ang aura ng 2 lalaki kaysa sa 2 babae. Ang isa ay ang unang Elder ng Chinsword Palace. Siya ay may malamig na ekspresyon, kulay pilak na buhok, at siya ay mukhang 34 na taong gulang, ngunit ang kanyang tunay na edad ay hindi matansya. Gayunpaman, ang kanyang aura ay lumalapit sa pinakamataas na True Lord rank at nalampasan ang 3 pa. Ang isa pa ay isang matandang nakadamit na Elder na nasa True Lord rank din. Siya ang unang Elder ng pamilya Lane. Silang 4 ay nasa True Lord rank. Huwag maliitin ang Francis na iyon. Sa orihinal na 3 sa amin, 70 hanggang 80% lang ang natatalo namin sa kanya, ngunit hindi namin siya mapatay. Gusto naming tumulong ang Flooding Lake City Lord, ngunit ginamit niya ang seclusion bilang dahilan. Buti na lang at nakasalubong namin si Empress Queen sa daan. Ang Chinsword Palace Master ay kalmado at malamig. Hindi siya nabulag ng puot. Ang kahihiyan na ibinigay ni Francis sa kanya sa Flooding Lake City ay inukit sa kanyang mga buto, at nang bumalik siya sa Chinsword Palace, nakilala niya si First Elder at ang pamilya Lane na First Elder na nag-sparring. Agad na pinahintulutan ng Chinsword Palace at ng mga unang Elder ng pamilya Lane ang Chinsword Palace Master na makakita ng pag-asa sa paghihiganti. Kaya ang kasalukuyang eksena. Ang 4 na True Lord ranks ay lumitaw sa Regan Mountain.
Ang pinagkaiba lang ay sa halip na ang flooding Lake City Lord ang dapat na dumating, ngayon ay si Empress Queen. Bago ako umalis, sinabi sa akin ni Master na sundin ang momentum at sana ay alisin ang mga problema sa pagitan namin ni Francis. Naalala ni Empress Queen ang sinabi sa kanya ng sage. Ang pagsunod sa momentum ay maayos. Si Empress Queen ay hindi isang insekto na hawad lang lamang sa isang karwahe, ngunit iniisip kung paano siya inagaw ni Francis, hindi niya ito kayang bitawan. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang tatlong ito sa daan. Isa itong magandang pagkakataon para patayin si Francis. Dapat mamatay si Francis. Kapag nakilala niya ang Iron Blood Religion, masusupol ang mga Imperial. Ang pakikibaka at pag-aalinlangan ay agad na napalitan ng pagiging mapagpasyahan at layuning pumatay. Hindi niya papalampasan ang pagkakataong ito na patayin si Francis. Si Francis ay isa sa 5 overwhelming prodigies at nagkaroon ng hindi masusukat na potensyal. Sa sandaling siya ay ganap na nagmature, hindi maisip ni Empress Queen ang hinaharap ng mga Imperial. Nahanap na ng spiritual sense ko si Francis. Hehe, interesting. May oras siya para gumawa ng mga armas. Ang unang elder ng Chinsword Palace ay nanunuya. Sa 4, ang kanyang cultivation ang pinakamataas at siya ang unang nakahanap kay Francis. Kinumpirma ng iba pang 3 True Lord ranks ang posisyon ni Francis. Huwag mong hayaang tumakbo siya. Kakaiba ang bloodline niya at malamang naramdaman na niya tayo. Ang 4 na True Lord ranks ay naging 4 na streaks ng liwanag na mabilis na bumaba patungo sa Regan Palace. Kiyo. Ang 4 na True Lord ranks ay kumuha ng kani-kanilang direksyon habang pinalilibutan nila ang Regan Palace. Ang kanilang True Lord rank intent ay nagpatunog sa Heaven Earth Yuan Chi. Agad na nagkagulo ang Regan Palace. Francis, ayaw kong pumatay ng sinumang inosente. Lumabas ka at mamatay. Nanlamig ang mga mata ng Chinsword Palace Master habang pinalabas niya ang kanyang lumilipad na espada. Boom! Ang gusali sa tuktok ng forge ay agad na nabasag, ngunit ang espada ay hindi umabot sa forge dahil nakaharang ito ng isang protective array. Gayunpaman, kahit noon pa man, naramdaman ni na Francis at Master Regan ang pagyanig. Isang hakbang na lang para makumplito ko na ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Kailangan niyang mag-concentrate o baka mabaigo ang lahat ng ginawa nila. Gayunpaman, ang 4 na True Lord rank na ito ay lumitaw sa kritikal na sandali na ito. Si Francis ay hindi natakot sa 4 na True Lord ranks. Hindi lang niya payag na mabaigo ang sandata ngayon. Chinsword Palace at ang Pamilya Lane. Huwag isipin na ang Iron Blood Religion ay natatakot sa iyo. Sina Sanfeng at Darcy ay magkabalikat at hindi umatras. Alam nilang nasa huling sandali na si Francis at kailangan lang nilang hilahin ito palabas saglit. Iron Blood Religion. Sa tingin mo hindi kita papatayin. Ang Chinsword Palace Master ay ngumisi. Bagamat siya ay maingat sa Iron Blood Religion, ang Chinsword Palace ay isang puwersa na nasa ibaba lamang ng mga Imperial at ng Iron Blood Religion. Higit pa rito, ang Chinsword Palace ay nasa parehong panig ng mga Imperial. Hihihi. Sino ang may napakalaking salita na gusto nilang saktan ang mga miyembro ng Iron Blood Religion? Isang tinig na puno ng malamig na layunin ang tumunog mula sa kabilang panig ng bundok Regan. Sa himpapawid, lumitaw ang isang sedan na may espada at talim na magkakaugnay. Dinala ito ng 4 na eksperto sa True Human rank. Golden Spear Blood Dragon Sedan. Ang mga ekspresyon ng lahat ng 4 na True Lord ranks ay kapansin-pansing nagbago. Malamang na walang maraming tao ang hindi nakakaalam ng Golden Spear Blood Dragon Sedan. Sa sandaling lumitaw ang Golden Spear Blood Dragon Sedan, nangangahulugan ito na lilito ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Pagbati, Deputy Patriarch. Yumuko sina Sanfeng at Darcy. Hindi na sila nagulat na lumitaw ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Nakatanggap si Timor ng balita tungkol sa pagbabalik ni Francis kalahating buwan na ang nakalipas at mabilis na tumungo. Dumating siya dito 2 araw na ang nakalipas ngunit hindi siya nagpakita kung sakaling makagambala ito kay Francis. Sa sandaling ito lamang nang lumitaw ang 4 na True Lord ranks ay lumabas si Timor. Pumasok ka. Ikinaway ni Timor ang kanyang kamay at pinasakay sina Sanfeng at Darcy sa sedan. Weng!
Pagkatapos noon, ang Golden Spear Blood Dragon Sedan ay bumaba sa ibabaw ng forge. Timor, sa tingin mo kaya mo bang harangan tayong apat mag-isa? Ang unang elder ng Chainsword Palace ay ngumisi. Sa usapin ng cultivation, si Timor ay hindi mas mataas kaysa sa kanya, at mayroon silang apat na True Lord ranks, kabilang ang Chainsword Palace Master na dalubhasa sa teamwork. Halika sa akin pagkatapos. Ang kulay dugo na buhok na si Timor ay humagulgol habang siya ay nakatayo sa ibabaw ng sedan at humarap sa apat na True Lord ranks. 501. Sa ibabaw ng Golden Spear Blood Dragon Sedan, si Timor ay nakatayong mag-isa habang malamig niyang tinitingnan ang apat na True Lord ranks. Si Empress Queen, ang Chainsword Palace Master, at ang dalawang elder ay pawang maingat sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion. Timor, kung one-on-one fight lang, siguradong hindi ako ang kakampi mo. Huwag mo kaming sisihin sa pagbuli sa iyo ng mas maraming tao. Ang mga mata ng silver-haired Chainsword Palace First Elder ay naging matalim. Siya ang pinakamalakas sa apat na True Lord ranks at halatang siya ang pangunahing paglaban kay Timor. Gayunpaman, ang unang umatake ay ang Chainsword Palace Master. Chainsword Twin Desolation. Hinawakan ng Chainsword Palace Master ang isang chain gamit ang isang kamay at ginamit ang isa pa upang kontrolin ang lumilipad na espada. Hiu! Ang kanyang lumilipad na espada ay kumikinang na may tatlong kulay na liwanag habang lumilikha ito ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng mga sinag ng espada. Kasabay nito, ang tunog ng dumadagindong na mga kabayo ay nagmula sa kanyang chin, na naging isang puwersa ng enerhiya ng pag-iisip na umatake kay Timor sa pagtatangkang gambling siya. Sword na pinipigilan ng langit at lupa. Ang kulay pilak na buhok na Chainsword Palace First Elder ay lumundag at humampes kay Timor. Sa sandaling iyon, ang espada ng First Elder na may pilak na buhok ay naging isang pilak na guhit, at ito ay napuno ng layunin ng isang hari. Ang mas malalim ay ang kanyang pag-atake ay ganap na naaayon sa Chainsword Palace Master. Ang kombinasyon ng dalawa ay parang yin at yang, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay mas malaki kaysa sa karaniwang True Lord ranks. Isang perpektong kombinasyon. Bulalas ni Empress Queen at ng pamilyang Lane na unang elder. Hindi nila akalain na ang Chainsword Palace Master at ang unang elder ay makakakilos ng ganoon kabilis. Sa pagharap sa gayong pag-atake, nanatiling malamig ang mukha ni Timor. Weng! Ang isang metal na bagay sa kanyang kanang braso ay biglang lumaki upang maging isang itim at pilak na gulong na umikot at kumikinang ng maliwanag. Break! Mabilis na umikot ang itim at pilak na gulong ni Timor, na lumilikha ng nakakasilaw na mga ilaw habang lumilipad siya patungo sa silver-haired First Elder. Ang unang elder ng Chainsword Palace ay hindi nagbigay daan, kaya sila ay nag-away. Shoo! Ang umiikot na gulong ay bumagsak sa sword beam at nabasag ang pagkakasala ng silver-haired First Elder. Ding! Shoo! Ang mabilis na umiikot na itim at pilak na gulong ay tumama sa espada ng unang elder ng Chainsword Palace, na lumikha ng mga spark. Ang aking Mystic Silver Divine Sword. Ang silver-haired First Elder ay sumigaw habang ang itim at pilak na gulong ay mabilis na naglasla sa kanyang sandata. Sa loob lamang ng isang hininga, ang espada ng unang elder, na halos nasa high tier spiritual grade, ay nagkaroon ng maliit na gatla. Ding! Nagtulakan ng dalawa, at lumipad palabas ang nakapilak na buhok at halos maubo ng dugo. Gulong ng liwanag at kadiliman. Ang ibang True Lord ranks, Sanfeng, at Darcy ay hindi napigil ang mapasigaw. Ding! Umikot ang gulong ng liwanag at kadiliman, naging isang kalasag na sumalungat sa lumilipad na espada ng Chainsword Palace Master. Higit pa rito, ang gulong ng liwanag at kadiliman ay mabilis na umikot kahit na nagdedepensa na nasira rin ito ang lumilipad na espada ng Chainsword Palace Master. Ang Chainsword Palace Master ay humagulgol at halos hayaang mahulog sa lupa ang lumilipad na espada. Shua! Matapos makumplito ang lahat ng ito, ang sandata ni Timor na may kulay dugong buhok ay naging mekanikal na braso. Ang palitan sa pagitan ng tatlong True Lord ranks ay tumagal lamang ng ilang paghinga at ang pagkakaiba sa lakas ay nakikita na. Ang Chainsword Palace First Elder at ang perpektong kombinasyon atake ng Chainsword Palace Master ay madaling natunaw ni Timor, na bahagyang nasugatan.
Napakalakas ng Timor na ito. Tiyak na karapat-dapat siyang mamuno sa Iron Blood Religion. Isang madugong sugat ang naiwan sa silver-haired First Elder, at bumilis ang kanyang paghinga. Sa forge sa ilalim ng lupa, kinukumpleto ni na Francis at Master Taigan ang huling hakbang. Matatapos ito sa loob ng 1 oras. Karamihan sa focus ni Francis ay sa forging, ngunit binibigyang pansin din niya ang labanan sa labas. Ang lakas ng labanan ni Timor at ang Will of Light and Darkness ay nagpakilos kay Francis. Kailangang malaman ng isa, ang cultivation ng First Elder na may pilak na buhok ay malapit sa pinakamataas na True Lord rank at, kasama ang Chinsword Palace Master, ang kanilang pag-atake ay sapat na upang banta ang aktual na pinakamataas na True Lord ranks. Ngunit ang napakalakas na suntok ay madaling napigilan ni Timor, at siya pa rin ang nangibabaw. Sama-samang pag-atake. Niranggo si Timor sa nangungunang 3 pinakamalakas na eksperto sa dakilang bansa. Marahil si Grand Elder Marcel lang ang makakatalo sa kanya sa one-on-one na laban. Lumipad sa ere ang perpektong figure ni Empress Queen. Hiu! Hiu! Ang mga laso na may kulay na bahaghari, mahigit 12 yarda ang haba, ay lumipad sa paligid niya habang tinatangkan nilang balutin si Timor. Kasabay nito, sinalakay ng First Elder ng pamilyang Lane, Chinsword Palace Master, at Chinsword Palace First Elder si Timor mula sa magkasalungat na direksyon. Boom! Bam! Nakaramdam ng matinding panginginig sina Francis at Master Taigan, ngunit sa tulong ni Timor at ng Golden Spear Blood Dragon Sedan, higit sa 70% ng pag-atake ay naharang, kung hindi, ang protective array ay nasira na ngayon. Si Francis, ang Deputy Patriarch ay malamang na hindi makatagal laban sa 4 na True Lord rank na iyon. Bahagyang nag-alala si Master Taigan. Siya ang katulong sa pagkakataong ito, kaya mas nagkaroon siya ng oras at lakas para panoorin ang labanan sa itaas. Nagsisimula ng magdepensa si Timor, paunti-unti nang umaatake. Ginamit ni Francis ang kanyang God Spiritual ay para suriin ang mga bagay-bagay bago ngumiti ng mahina, hindi na kailangang mag-alala. Bagamat ang Deputy Patriarch sa tuktok ng Golden Spear Blood Dragon Sedan ay nasa depensiba, nalaman ni Francis na walang bakas ng gulat o takot sa kanyang ekspresyon. Naiintindihan ko. Pinoprotektahan ng Deputy Patriarch ang forge sa ilalim ng lupa, kaya kailangan niya maging defensive. Napagtanto ni Sanfeng. Hindi ba ito nangangahulugan na ang Deputy Patriarch ay hindi natatakot sa 4 na True Lord rank na iyon na magkasama? Nagulat si Darcy. Sinabi ng mga alingaw-ngaw na ang kasalukuyang Patriarch ay may sakit at ang lahat ay pinamamahalaan ng Deputy Patriarch. Paano masusukat ng sentido komun ang mga pamamaraan ni Timor? Siya ang pinuno ng Iron Blood Religion na nakipaglaban sa mga Imperial, sa pamilyang Lane, at sa Chinsword Palace. Ang pagkakasala mula sa 4 na True Lord ranks ay naging mas galit. Mukhang minaliit ko ang battle power ng Deputy Patriarch. Kung hindi ginagamit ang aking eye bloodline at ilang hidden card, mahihirapan akong talunin siya ng direkta. Kahit na 1 beses o 2 beses lang tumangala si Francis, mas alam niya ang sitwasyon kaysa sa iba. Kung hindi dahil sa katotohanang pinoprotektahan ni Timor ang forge, malamang na matatalo niya ang lahat ng 4 na True Lord ranks ng magkasama. Mukhang napakaliit ng pagkakataong mapatay si Francis ngayon. Hindi napigilan ni Empress Queen na makaramdam ng pait. Ang kanyang tuloy-tuloy na pag-atake ay madaling na-block ni Timor. Ang mga ekspresyon ng iba pang 3 True Lord ranks ay solemn. Ang lakas ng Deputy Patriarch ay napakalaki, at ang kanyang gulong ng liwanag at kadiliman ay napakagulo, na madaling nasira ang kanilang mga sandata. Bagaman hindi natin mapatay si Francis, maabala natin ang kanyang panday. Sa hitsura nito, gumagawa siya ng pangalawang gulong ng liwanag at kadiliman. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Ang Chinsword Palace Master ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing hindi sinasadya. Inilabas ng ibang True Lord ranks ang kanilang espiritual na pakiramdam at nakita ang sitwasyon sa forge. Ang hugis ng ginagawa ni Francis ay tila pangalawang gulong ng liwanag at dilim. Hindi natin siya hahayaang magtagumpay. Hindi katakataka kung bakit binabantayan ng Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion ang lugar na ito.
Ang silver-haired First Elder ay malamig na sumimangot habang sinimulan niyang sinadya ang kanyang mga pag-atake patungo sa underground forge. Kasuklam-suklam. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Timur habang minamanipulan niya ang kanyang Wheel of Light and Darkness para harangan ang pag-atake ng First Elder na may pilak na buhok. Gayunpaman, ang iba pang tatlong True Lord ranks ay naglalayon din sa forge. Boom! Ang underground forge ay yumanig ng husto at malapit ng mahulog. Ang mga True Lords rank na ito ay napakawalandiya. Malakas na nagmura si Master Taigan. Gayunpaman, sa magkabilang panig, halatang ayaw nilang makakita ng pangalawang gulong ng liwanag at kadiliman. Francis, kung hindi ka mag-iisip ng isang bagay, lahat ng ginawa natin ay mauubos. Bumantong hininga si Master Taigan. Ang underground forge ay hindi makakatagal ng higit sa ilang paghinga. Si Timur, na nasa Golden Spear Blood Dragon Sedan, ay wala ring magawa. Bagamat hindi siya natakot sa apat na True Lord ranks, hindi niya mapigilan ang natitirang kapangyarihan mula sa labanan na makaapekto sa underground forge. Higit pa rito, sinasadya ng kalaban ang forge ngayon. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Huwag mo akong sisihin na hindi ako naging madali sa iyo. Isang malamig na boses, na puno ng layunin ng pagpatay, ang tumunog sa hangin, at ang mga puso ng apat na True Lord ranks ay biglang nanlamig. Iyan ang boses ng pinuno ng kabanata. Bulalas ni Sanfeng at Darcy at tumangala. Sure! Isang asul na buhok na kabataan ang lumitaw na may bugzo ng hangin at kidlat sa itaas ng apat na True Lord ranks. Francis! Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nagulat ngunit ng hinayang ang Deputy Patriarch. Nahinto ang proseso ng paggawa ni Francis. Si Empress Queen, ang Chinsword Palace Master, at ang dalawa pang True Lord ranks ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Nakita lang nila ang paggalaw ng Wind Lightning Yuan Chi. Si Francis ay tila naging bahagi ng hangin at pag-iilaw. Mabilis na umatras. Wala tayong pagkakataong manalo laban sa pinagsamang Francis at Timur. Ang apurahang boses ng Chinsword Palace Master ay tumunog. Retreat. Hindi na nagdalawang isip ang apat. Hindi nila kayang talunin si Timur mag-isa, at ngayon ay may dagdag na Francis. Makatakas lang sila. Zizi, bagamat hindi natin kayang patayin si Francis, at least pinigilan natin siya sa paggawa ng Wheel of Light and Darkness. Ang Lane Family First Elder ay malamig na ngumisi. Inilabas ng apat na True Lord ranks ang kanilang espiritual na pakiramdam patungo sa underground forge. Gayunpaman, sa ikalawang paglapit ng kanilang espiritual na pakiramdam, nasunog ito ng malamig at madilim na aura. Ang buong underground forge ay napuno ng madilim, mabangis na apoy. Hindi lamang ang espiritual na pakiramdam ng apat na True Lord ranks ay nabigo upang makita kung ano ang nangyayari, sila ay halos nasugatan. Natigilan sila. Anong uri ng nakakatakot na hindi kilalang pag-iral ang nasa loob ng forge? 502. Ang nakakatakot na aura sa loob ng underground forge ay halos makapinsala sa espiritual na pandaman ng apat na True Lord ranks. Mamaling ang sitwasyon sa isang kisap mata. Wala na si Francis sa forge. Siya ay lumitaw sa itaas ng apat na True Lord ranks. Ang underground forge ay natatakpan ng isang layer ng madilim na ambon at walang makikita, na lubhang kakaiba. Ang ganoong bagay ay nangangailangan ng paglilinang ng kalahating hakbang na Origin Core Realm kahit man lang. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Empress Queen. Hindi niya maisip kung anong uri ng pag-iral ang nasa forge. Napagtanto niya kung bakit sinabi sa kanya ng kanyang guro na subukang lutisin ang alitan sa pagitan nila ni Francis. Umalis ka kaagad. Ang Francis na ito ay hindi tulad ng kanyang nakikita. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng eksperto ang nasa likod niya? Ang iba pang tatlong True Lord ranks ay nagsimulang tumakas mula sa Taigan Palace. Gusto mong tumakbo? Hehe. Huli na. Isang malakas na alon ng hangin at kidlat ang bumaba. Ang apat na True Lord ranks ay nakaramdam ng manhid, at ang bilis ng kanilang paglipad ay bumagal ng 20-30%. Ang unang elder sa Chinsword Palace ang hindi gaanong naapektuhan dahil ang kanyang cultivation ang pinakamataas.
Sa sandaling iyon, ang Wind Lightning Yuan Chi sa malapit ay parang rumaragas ang buhawi na bomb alot sa apat na True Lord ranks. Napakalakas ng mental energy. Nagliwanag ang mga mata ng Iron Blood Religion Deputy Patriarch. Lumitaw sa kanyang mukha si Joy, ngunit hindi siya nagpabagal habang patuloy ang kanyang paghabol. Nang lumitaw si Francis, sa wakas ay pinakawalan ang nagngangalit na apoy sa puso ni Timor. Hindi siya natakot sa apat na True Lord ranks na binigay ng kanyang lakas, ngunit napilitan siyang ipagtanggol, na naging dahilan upang hindi siya nasisiyahan. Liwanag at dilim lumilipad na rotational slash. Ang gulong ng liwanag at kadiliman ay nagsimulang bumilis nang ito ay naging isang kapansin-pansing umiikot na talam. Shoo! Ang blade form Wheel of Light and Darkness ay kumikislap sa hangin na parang kidlat. Arg! Ang unang elder ng pamilyang Lane, na lumipad lamang ng 100 yarda, ay naputol sa dalawa. Hindi niya akalain na ang gulong ng liwanag at dilim ay may ganoong katagal. Dahil napilitan si Timor na ipagtanggol kanina, hindi nagamit ang marami sa kanyang kakayahan. Ngayong hindi na siya napigilan, agad niyang ipinakita sa lahat ang kanyang lakas at ang kapangyarihan ng gulong ng liwanag at kadiliman. Kasabay nito, Wind Lightning Crackling Strike. Ang asul na buhok na figure ay kumislap sa hangin habang nabuo ang isang talim ng hangin at kidlat. Kaluskos. Ang talim ng hangin at kidlat ay tumama sa hangin na may tunog ng kulog. Ang bilis at liksi ni Francis ang pinakamagaling sa mga True Lords na naroroon, at nagpakita siya sa likod ng Chin Sword Palace Master sa isang iglap. Huwag! Ang Chin Sword Palace Master ay sumigaw habang ang kanyang mukha ay pumuti at ang kanyang katawan ay nagsimulang maging manhid. Weng! Ang talim ng hangin at kidlat ay nagdulot ng mapanirang aura habang napunit ito sa kanyang depensa. Walang pagkakataon ng normal True Lord ranks na lumaban sa nakakatakot na bilis at malalakas na pag-atake ni Francis. Ang mukha ng Chin Sword Palace Master ay puno ng takot, at sa kanyang mga mata ay nagmamakaawa at walang magawa. Ang panghihinayang at pait ay lumitaw sa kanyang puso. Ngunit huli na ang lahat. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Isang malamig na boses ang tumunog habang ang hangin at talim ng kidlat ay sumabog, at ang pagsigaw ng Chin Sword Palace Master ay biglang tumigil. Sa dalawang maikling paghinga lang, namatay ang Chin Sword Palace Master at ang unang elder ng pamilyang Lane. Dalawang True Lord ranks ang namatay ng sabay. Si Sanfeng at ang mga manunood sa loob ng Taigan Palace ay napuno ng pananibik at kumulo ang kanilang dugo. Magkasabay na umatake sina Francis at Timor, sabay na pinatay ang kanilang mga target. Ang dalawang True Lord ranks ay napaungol ng sabay. Matapos tapusin ang kanilang mga kalaban, sina Francis at Timor ay nagpalitan ng tingin ng may ngiti. Napuno ng saya si Timor. Hindi lamang ligtas na nakabalik si Francis mula sa mana, ang kanyang lakas ay nasa napakataas na antas. Mula sa kanyang mga pamamaraan ngayon, ang lakas ni Francis ay tila hindi gaanong naiiba kay Timor. Higit pa rito, maaaring hindi ito ang kanyang buong lakas. Napakabilis. Parehong namatay ang Chin Sword Palace Master at ang Lane Family First Elder. Tumakbo. Ang lakas ng Francis na ito ay umabot na sa isang nakakatakot na antas pagkatapos bumalik. Nagulat si Empress Queen at ang unang elder ng Chin Sword Palace, at sinunog nila ang kanilang Chi of True Spirit halos kasabay ng pagtakbo nila. So. Dalawang figure ang lumipad patungo sa mga ulap at malamig na tumingin sa kanila si Francis. Ang kanyang kaliwang mata ay nakatutok sa Chin Sword Palace First Elder. Patayin muna ang Chin Sword Palace First Elder. Boses ni Timor. Ang kanyang mga iniisip ay eksaktong kapareho ng kay Francis. Siyempre, iba ang kanilang panimulang punto. Ang dahilan kung bakit gustong patayin ni Timor ang unang elder ng Chin Sword Palace ay dahil sa epektong may dudulot nito sa Canopy Great Country. Ang Chin Sword Palace ay isa sa 8 pangunahing puwersa ng Canopy Great Country at mayroon itong 2 True Lord ranks. Ang unang elder ng Chin Sword Palace ay halos naabot na ang pinakamataas na True Lord rank. Kapag siya ay nakalusot, ang kanyang lakas ay makakahabol sa Deputy Patriarch. Sa oras na iyon, siya ay magiging isang malaking banta. Ang Chin Sword Palace Master ay patay na.
Kung papatayin din natin ang Chinsword Palace First Elder, ang Chinsword Palace ay hindi na magkakaroon ng mga True Lord ranks. Para itong isang hukbo na nawawalan ng kanilang general. Naantig si Timur. Ang pagpatay sa Chinsword Palace First Elder ay maaaring magwatak-watak sa isa sa 8 dakilang puwersa. Kadalasan, mababa ang posibilidad na mapatay ang unang Elder ng Chinsword Palace, dahil kung gusto niyang tumakbo, walang magagawa si Timur para pigilan siya. Gayunpaman, kasama ang speed specialist na si Francis dito, may pag-asa na patayin ang unang Elder ngayon. Eye of Ice Soul. Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang naging asul na nakakapanghina ng buto at nakakulong sa unang Elder. Naramdaman ng unang Elder ng Chinsword Palace na nanlamig ang kanyang katawan, at maging ang kanyang pag-iisip ay bumagal. Ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan. Anong nangyayari? Bulalas ng unang Elder ng Chinsword Palace. Ang kanyang reflexes at bilis ay nabawasan ng husto. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na nakakulong siya sa linya ng dugo ni Francis, ngunit kahit alam niya iyon, wala siyang magagawa tungkol dito. Hahaha. Magandang trabaho, Francis. Tumawa si Timur habang nakapikit gamit ang kanyang Wheel of Light and Darkness. Nakalok si Francis sa Chinsword Palace First Elder at lumipad. Liwanag at dilim lumilipad na rotational slash. Ang Wheel of Light and Darkness ni Timur ay lumipad at halos agad itong dumaong sa Chinsword Palace First Elder. Hindi nakaiwas ang unang Elder dahil ikinulong siya ng Eye of Ice Soul, kaya kinailangan niyang sunugin ang kanyang Chi of True Spirit para harangan ito. Wow! Nag-iwan ng malalim na pinsala ang gulong na dumiretso sa buto habang tumalsik ang dugo sa kanyang buong katawan. Sure! Pagkatapos ay dumating ang isang asul na buhok na kabataan sa likod ng Chinsword Palace First Elder na may walang katulad na bilis. Shoo! Hawak ni Francis ang isang talim na gawa sa hangin at kidlat na walang ekspresyon niyang sinaksak patungo sa likod ng unang Elder. Whoosh! Sinubukan ng unang Elder ng Chinsword Palace ang kanyang makakaya upang makaiwas, ngunit ang isa sa kanyang mga braso ay naputol ng talim ng hangin at kidlat. Sa pinagsamang pagsisikap ni Francis at ng Deputy Patriarch, ang unang Elder ng Chinsword Palace ay hindi nakatiis at napatay sa 2 galaw lamang. Great! It's going smoothly. Baka sa mukha ni Timur ang saya. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatanim ng Chinsword Palace First Elder ay malapit sa pinakamataas na True Lord rank, kaya kung gusto niyang tumakbo, mahirap siyang patayin. Bigla niyang napagtanto na minamaliit niya ang lakas at ay bloodline ni Francis. Sa katotohanan, ang unang Elder sa Chinsword Palace ay nahatulan ng kamatayan sa sandaling binuksan ni Francis ang kanyang eye bloodline kahit na walang ginawa si Timur. Walang ekspresyon si Francis habang pinatay nila ang unang Elder ng Chinsword Palace. Bumalik sa normal ang kanyang eye bloodline at tila hindi siya nabigla. Hindi maiwasan ni Timur na tumingin kay Francis ng malalim. Matapos makilala si Francis sa pagkakataong ito, kahit na hindi niya lubos na makita ang bagong overwhelming prodigy na ito. Sure! Biglang may naalala si Francis. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay nawala sa isang iglap. Makalipas ang ilang hininga, may arko ng kidlat, lumitaw si Francis sa underground forge. Ang forge ay natatakpan pa rin ng madilim na ambon na maaaring humadlang sa pagtuklas ng True Lord ranks. Nagulat si Master Taigan. Pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga, at halos hindi na siya makahinga. Pamahalaan upang makita ang isang balangkas na may 2 pulang apoy para sa mga mata. Ang gulong ng liwanag at dilim ay lumutang sa harap ng kalansay. Master, please relax. Nag-aral ako ng forging sa loob ng 100 taon, mas magaling ako kaysa sa mga normal na master ng panday. Kinukumpleto ng Skeletal Division Leader ang huling hakbang para sa Wheel of Light and Darkness. Bahagyang tumango si Francis. Bagamat maaaring hindi alam ng Skeletal Division Leader ang mga blueprint at hindi talaga makumplito ang huling hakbang na ito, hindi mahirap para dito na panatilihin ang kasalukuyang estado. Kailangang malaman ng isa, ang Skeletal Division Leader ay isang sovereign sa tuktok nito. Ang karanasan at kaalaman nito ay higit na nalampasan sina Francis at Master Taigan. Panatilihin ang estado na iyon ng ilang sandali.
Sabi ni Francis habang siya ay nawala muli sa forge. Ilang sandali pa. Hiu! Isang bugzo ng hangin at kidlat ang umabot sa Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion at Empress Queen. Hahaha Empress Queen. Ilang taon na kitang kaaway, pero hindi mo siguro naisip na ganito ang kahihinatnan ngayon, di ba? Tumawa ang Iron Blood Religion Deputy Patriarch habang pinipilit niyang mawala ng pag-asa si Empress Queen. Tumalsik ang dugo sa gown ni Empress Queen na napunit at nagpakita ng nakakaakit na puting balat. Panginoon Timur, hayaan mo akong mabuhay. Si Empress Queen ay mukhang sobrang nakikiramay habang nagmamakaawa. Maging ang Deputy Patriarch ng Iron Blood Religion ay kailangang pakalmayan ang kanyang puso kung sakaling maapektuhan siya ng Vow of Charm ni Empress Queen. Mamatay. Ang Deputy Patriarch ay nag-aalala na may hindi inaasahang mangyayari, kaya hiniwa niya ang kanyang Will of Light and Darkness kay Empress Queen. Sa puntong ito, si Empress Queen ay malubhang nasugatan at hindi napigilan ang welga na ito. Maghintay. Isang mahinahon na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang bugzo ng hangin at kidlat ang dumapo sa pagitan nilang dalawa. Weng! Ang gulong ng liwanag at kadiliman ay hinaranggan ng isang alon ng asul at hindi na makatuloy pa, na parang nakaharap ito sa karagatan. Francis, ikaw. 503. Francis, ikaw. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Timur ang asul na buhok. Naghiyawan lahat ng mga nanunood. Sa huling sandali, nang hatiin na ng Iron Blood Religion Deputy Patriarch si Empress Queen sa dalawa, biglang nakialam si Francis at hinaranggan ang suntok. Isang layer ng asul ang nakapalibot sa katawan ni Francis. Ang kapangyarihan ng gulong ng liwanag at dilim ay hinarang at hinigop ng asul na patong na parang batong lumulubog sa karagatan. Bakit ako hinarang ni Francis? Kahit na curious si Timur, mas nagulat siya sa lakas ni Francis. Ang Deputy Patriarch's Will of Light and Darkness ay hindi man lang makalusot sa bloodline defense ni Francis. Sigurado si Timur na kahit ang pinakamataas na True Lord rank ay hindi kayang harangin ang kanyang Will of Light and Darkness ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang kabataang ito sa kanyang harapan ay ginawa iyon ng madali. Deputy Patriarch, may utang na loob ako sa Sage. Please let her go this time. Paliwanag ni Francis. Sina Francis at Empress Queen ay nasa magkaibang panig at sila ay may pagkano laban sa isa't isa noong nakaraan. Inagaw pa ng una ang huli. Gayunpaman, nagpasya si Francis na huwag patayin si Empress Queen dahil sa ilang kadahilanan, tulad ng Sage at ang unang Elder ng Broken Moon Clan. Oh well. Hahayaan ko na lang ulit siya. Napabuntong hininga ang Deputy Patriarch. Umiling siya habang inilalayo ang gulong ng liwanag at dilim. Hayaan mo na naman siya. Muli. Naguguluhan si Francis. Nagkaroon ba ng pagkakataon ng Deputy Patriarch na patayin si Empress Queen sa nakaraan at hindi ito kunin sa ilang kadahilanan? Nagpakawala ng mahabang hininga si Empress Queen. Ang kanyang damit ay basang-basa sa malamig na pawis. Francis, hindi ko akalain na ikaw ang magliligtas sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Gusto niyang patayin si Francis kasama ng tatlo pang iyon, ngunit sa halip ay naligtas siya ni Francis. Asar. Ito na ang huling pagkakataon. Naiinis na tumingin si Francis kay Empress Queen. Wala siyang magandang nararamdaman kay Empress Queen. May konting killing intent pa nga siya. Hindi naglakas loob si Empress Queen na magtagal, umalis ka agad. Gumawa si Empress Queen ng mga alon at nagdulot ng kaguluhan simula noong sumali siya sa Imperial at nagkaroon ako ng maraming pagkakataon na patayin siya bago siya ganap na mature. Gayunpaman, dahil sa Sage, hindi ko siya pinatay. Pinanood ni Timur si Empress Queen na umalis. Naalala ni Francis kung paano sinabi sa kanya ni Sanfeng na bumisita si Timur sa Sage upang kumpirmahin kung si Francis ay buhay o patay na. Ito ay higit sa lahat dahil ang Patriarch Brother Hong ay may magandang relasyon sa Sage. Napabuntong hininga si Timur. Patriarch. Ang tunay na Patriarch. Gumalaw ang puso ni Francis. Hindi niya akalain na magiging ganito kakomplikado ang koneksyon. Hindi nagtagal ay naalala niya ang misteryosong elder na nagbigay sa kanya ng bola ng Eye Soul and the Dark Eye Incomplete page.
Matapos palayain si Empress Queen, mabilis na bumalik si Francis sa forge at nagpatuloy sa gawain. Sa panahong ito, tinakpan ng itim na ambon ang forge, at walang nakakakita sa loob. Kahit na ang isang kasing lakas ni Timur ay halos hindi na makalusot, at kahit noon pa man, halos masugatan siya. Mukhang may eksperto sa likod ni Francis na dalubhasa sa daw ng ghost corpses. Nagulat si Timur. Sa mga tuntunin ng cultivation, hindi siya malayo sa half-step origin core realm, ngunit kahit na hindi niya mahulaan kung anong uri ng pag-iral ang nasa underground forge. Napagtanto niyang hindi na niya nakikita si Francis. Sure! Ang ambon sa forge ay nagsimulang kumupas, tanging sina Francis at Master Taigan ang nagsiwalat. Ipinagpatuloy ni Francis ang panday, at bagamat si Master Taigan ay nakikiusyoso, hindi siya nagsalita habang tumulong siya sa gilid. Ang huling hakbang ng forging ay sa wakas ay nakumpleto. Weng! Isang silver and azure wheel na kumikinang sa kidlat ang kumapit sa braso ni Francis at nagsimulang umikot. Ang puwersa nito ay lumikha ng hindi nakikitang buhawi. Pagkatapos ay ginamit ni Francis ang kanyang true force para palawakin ang pinasimpleng Wheel of Light and Darkness sa isang mekanikal na braso na bahagyang mas malaki kaysa sa normal na adulto. Ang pinasimpleng gulong na ito ng liwanag at kadiliman ay sumanib sa lakas ng hangin at kidlat, at ang lakas nito ay tumaas ng husto. Bagamat ang grado nito ay hindi kasing taas ng tunay na bersyon, ang item na ito ay mas perpekto sa grado nito. Puri ni Master Taigan. Hindi napigilan ni Timur na subukan ito, maaari itong lumikha ng malalakas na pag-atake gamit ang pinakamaliit na halaga ng True Force, at mayroon itong bilis at pagkasira ng hangin at kidlat. Ang kapangyarihan nito ay higit pa sa parehong antas ng mga item sa ngayon. May inggit sa kanyang mga salita. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang cultivation ay umabot sa pinakamataas na True Lord rank at ang grado ng pinasimpleng Wheel of Light and Darkness ay hindi sapat na mataas, kahit siya ay magagalaw na bilhin ito. Pinaplano kong ibigay ito sa isang tao sa cloud area. Sabi ni Francis. Ngumiti si Timur. Pumayag siya at tiniyak na ang mga eksperto ng Iron Blood Religion ang personal na maghahatid nito sa First Elder ng Broken Moon Clan. Binigay ni Francis ang pinasimpleng Wheel of Light and Darkness at nagpakawala ng hininga. Isa sa kanyang mga gawain ay ang paggawa ng gulong na ito ng liwanag at kadiliman para sa kanyang guro at sa wakas ay kumpleto na ito. Sa parehong gabi, lumipad sa himpapawid ang Golden Spear Blood Dragon Sedan. Medyo maluwang ang sedan, at nandoon lahat sina Francis, Sanpeng, at Darcy. Francis, hindi ka lang nakabalik sa kontinente ng ligtas, lumakas din ang iyong lakas. Napabuntong hininga ang Deputy Patriarch at inisip ang nakaraan. Nang marinig ito, sina Sanfeng at Darcy ay parehong nagkaroon ng parehong pakiramdam. 1.5 taon na ang nakalilipas, si Francis ay isang kabataan lamang sa kanilang antas, ngunit ngayon ang lakas ni Francis ay maihahambing sa Deputy Patriarch. Higit pa rito, si Francis ay isa sa nakababatang henerasyon. Ang kanyang kinabukasan ay hindi nasusukat. Habang sila ay nagsasalita, ang Deputy Patriarch ay nag-usisa din tungkol sa hindi kilalang mana. Binuod ni Francis ang sitwasyon sa Purple Saint Ruins, ngunit hindi niya binanggit na minana ni Angelica ang lugar. Ang Purple Saint Ruins ay may mga henyo mula sa 3 two-star sects. Ang isa sa kanila ay kahit 2.5 bituin. Natigilan si Timur. Ang nagpabuntong hininga sa kanya sa paghanga ay si Francis ay nakaligtas sa kapaligirang iyon at nakatanggap pa ng mana. Sinakop din ni Francis ang kanyang mana, sinabi lamang na nagmula ito sa isang eksperto sa Void God Realm. Void God Realm? Iyon ang minimum na kinakailangan para sa isang 2-star sect. May pinanibik sa ekspresyon ni Timur. Kahit na ang normal na Void God Realms ay isang alamat sa kontinenteng ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang Golden Spear Blood Dragon Sedan sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Deputy Patriarch, may regalo ako. Biglang sabi ni Francis habang naglalabas siya ng misteryosong patak ng berdeng likido mula sa dark green na lang. Nanliit ang mga mag-aaral ng Deputy Patriarch at agad siyang napabulalas, iyan ba ang Elixir of Life?
Ang misteryosong berdeng likido ay nagradiated ng isang purong aura ng buhay, at naglalaman pa ito ng aura ng kakanyahan ng buhay. Tama, ito ang elixir of life. Ngumiti si Francis. Matapos ibigay ang dropout na ito, mayroon pa siyang natitira. Elixir of life. Mahusay. Francis, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang Deputy Patriarch ay labis na nasasabik at hindi makapagsalita. Malinaw na ang Elixir of Life ay masyadong mahalaga sa Deputy Patriarch at sa Iron Blood Religion. Deputy Patriarch, mangyaring ibigay itong Elixir of Life sa Patriarch bilang pasasalamat sa araw na iyon. Kumikislap ang mga mata ni Francis habang nagsasalita siya. Nahulaan niya na ang misteryosong elder na nakita niya noon pa man ay ang tunay na Patriarch ng Iron Blood Religion. Ngumiti si Timur. Francis, tama ka. Ang taong nakita mo noong araw na iyon ay ang Patriarch ng Iron Blood Religion. Pagkatapos sumagot, inakay ni Timur si Francis papunta sa palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ang pangalawang beses na pumunta dito si Francis. Nakahiga sa kama ang isang matanda na makapal ang kilay. Tuyo na ang balat niya at walang bakas ng buhay mula sa kanya, para siyang patay na. Kuya Hong, nandito na ako. Mabilis na lumapit si Timur sa tabi ng kama. Ang makapal na kilay na matanda ay dahan-daang nagmulat ng kanyang mga mata at nagsalita sa mahinang boses, hindi ako mabubuhay ng matagal sa ganitong estado. Huwag mo akong abalahin kung walang mahalaga. Nang imulat ng makapal na kilay na elder ang kanyang mga mata, nakaramdam si Francis ng hindi maarak na enerhiya sa pag-iisip. Kuya Hong, tingnan mo. Tumawa si Timur at marahang itinaas ang kamay. Ang makapal na kilay na elder ay tumingin ng malapitan at ang kanyang mga mata ay tila nagbibigay ng banal na liwanag, elixir of life. Sa sandaling ito, ang makapal na kilay na aura ng matanda ay pinakawalan, at ang kanyang mental energy aura ay tila sumasalamin sa kalawakan. Pakiramdam ni Francis ay pinigilan. Wala pang nakapagbigay sa kanya ng ganoong pakiramdam noon mula nang bumalik sa Azure Flower Continent. Ang tanging bahagyang nakagawa nito ay si Tyrone, at ang Skeletal Division Leader noong ginamit nito ang lihim na pamamaraan nito. Gayunpaman, kahit na ang dalawang iyon ay hindi maikukumpara sa taong ito. Habang nag-iisip si Francis, nilunok na ng makapal na kilay na elder ang elixir of life. Nagsisimula ng umikot ang kanyang tuyong balat, maputlang mukha, at mahinang aura. Ito ay katulad ng sandali bago namatay ang isang matanda. Sila ay magiging bata at puno ng enerhiya. Gayunpaman, ang nangyayari ngayon ay hindi panandalian. Ito ay totoo. Talagang karapat-dapat itong maging isang maalamat na elixir. Ang pinsala sa aking pundasyon ay gumaling na ng 30 hanggang 40%. Isang bahagyang pula ang lumitaw sa mukha ng matanda habang siya ay tuwang-tuwa. Ang kanyang mental energy aura ay naging mas nakakatakot. Ang normal True Lord ranks ay maaari lamang tumingin dito. Dumagundong ang Heaven Earth Yuan Chi sa itaas ng pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Parang karagatan ng makapal na kilay na eskarlata ang buhok. Gumuhit siya kay Yuan Chi sa bawat paghinga. Ang kanyang malakas na aura ay tila pinangunahan ng Yuan Chi mula sa bawat direksyon upang pamunuan ang langit at lupa. Ang pagtatanim na ito. Maaari bang? Pakiramdam ni Francis ay napakaliit sa harap ng aura na ito. Ang mga eksperto sa True Lord rank ay maaaring makatugon sa at summon ng Heaven Earth Yuan Chi sa isang maliit na sukat, at tumayo sila sa tuktok ng Golden Pyramid dahil dito. Gayunpaman, ang paglilinang ng elder na ito na may eskarlate na buhok ay umabot sa mas mataas na antas, at tila naging sentro siya ng whirlpool ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang Yuan Chi sa hangin ay bubuhos sa kanya kahit na hindi siya partikular na nakarating, at pinupuno siya nito ng walang limitasyong enerhiya. Ang ganoong antas ay lumampas sa 3 langit ng True Spirit Realm. 504. Sa palasyo sa ilalim ng lupa, si Francis ay nasa gitna ng isang magulong buhawi, at naramdaman niya ang pressure ng Heaven Earth Yuan Chi na sumisigaw. Anumang True Lord rank sa sitwasyong ito ay parang isang bangka sa bumabagyong karagatan. Ang mga may mas mataas na pangunawa ay nakadama ng higit na presyon.
Sa kabaligtaran, ang isang normal na tao ay hindi makaramdam ng pressure. Itong lalaking ito. Isang bahagyang nagulat na boses mula sa 10,000 Ghost Pearl ang tumunog sa isip ni Francis sa pamamagitan ng Dark Heart Shade. Tumigil si Francis. Hindi niya akalain na makikilala ng Skeletal Division Leader ang Patriarch ng Iron Blood Religion, ngunit kung iisipin, ang Skeletal Division Leader ay isang eksperto ng Scarlet Moon Demonic Religion na nabuhay ng ilang daang taon. Hindi kakaiba para sa kanya na makilala ang Iron Blood Religion Patriarch. Walang alinlangan, ang makapal na kilay na matanda ay isang soberano noong siya ay nasa kanyang tuktok. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Francis ang isang taong may layunin sa antas ng Origin Core Realm. Ang una ay ang Grand Elder ng Imperial. Gayunpaman, ang Grand Elder na ito ay nasa half-step Origin Core Realm lamang, kung hindi na niya kailangang mag-ingat sa Deputy Patriarch. Ang pangalawa ay si Tyrone sa Purple Saint Roans. Si Tyrone ay hindi malayo sa Origin Core Realm. Hulaan ni Francis na, hanggat hindi namatay si Tyrone mula sa maliit na makamandag na alakdan, malamang na makakapasok siya sa Origin Core Realm sa loob ng 1 o 2 taon. Ang Skeletal Division Leader ay mayroon ding mataas na layunin, ngunit ang hangarin ng Patriarch ay napakaganda at nasa harap niya mismo. Ang ganitong uri ng layunin ay ginagawang sentro ng mundo ang sarili at magiging sanhi ng Yuan Chi ng langit sa lupa na yumuko ng walang ginagawa. Ginagawa ang buhay ng isang tao sa mas mataas na antas. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at siniyasat ang layunin ng Sovereign. Kahit na malayo pa ang mundong ito para kay Francis, hindi ito naging hadlang sa pag-aaral niya. Ikinumpara pa ni Francis ang Patriarch kay Tyrone at ang Skeletal Division Leader, sinusubukang humanap ng common point sa pagitan nila. Ang karaniwang punto ay magiging core ng Origin Core Realm. Habang inihahambing ang bawat isa sa kanila, nagsimulang maunawaan ni Francis, at marami sa kanyang mga tanong ang nasagot. Ang Scarlet-haired na Patriarch, ang Skeletal Division Leader, at si Tyrone. Ang layunin ng Patriarch ay ang pinakamalakas, ang Skeletal Division Leader ang pinakakakaiba, at ang layunin ni Tyrone ay ang pinakamalalim at tila malapit sa pinagmulan ng langit at lupa. Pagtatapos ni Francis. Sa mga tuntunin ng layunin, ang kay Tyrone ang pinakamalalim, kahit na hindi ito ang pinakamalakas. Maiisip lamang ni Francis na ito ay dahil si Tyrone ay nagmula sa isang 2.5 star super sect ang Pure Moon Spiritual Sect. Ang mga mas mataas na rate na puwersa ay may mas mahusay na mga kasanayan. Higit pa rito, kahit na si Tyrone ay hindi ang head disciple, siya ay kahit isang elite sa gitna ng core disciples. Ito ay dahil ang Purple Saint Roans ay may mga paghihigpit sa edad. Halimbawa, ang Three-Eyed Saint na nagdaraos ng Tea Party sa pagkakataong ito ay hindi makakasali sa pinakahuling